Great day! Ang daming laway. Grab. Ng mga kaganapan po sa National Conference at narinig po natin some of them po testimony. Mga hindi nila inakalang makakarating sila dahil merong provision yung Panginoon. Amen? It's just because they started to decide nag-desire na makarating po sila and everything ay inayos ng Panginoon. Amen? At taas yung kamay pala nung mga nakarating sa conference po. Taas yung kamay. Taas yung kamay, taas yung kamay, nakarating sa conference. Taas po, taas kamay. Okay. Come on, taas po, taas yung kamay, taas. Ayan, okay. Yung katabi mo, kung hindi nagtaas ng kamay, tanungin mo siya, bakit? Okay, kung hindi nagtaas na kamay, tanong yung katabi mo, bakit? Okay, so ito lang. Hindi pa huli, meron na naman pong ginagawa si Lord, tama? Okay, if you know Pastor Mervin Ascabano, just search him sa Facebook. God has been doing great things sa kanila sa Mindanao at pumunta na po siya rito. Hindi na po tayo pupunta doon, but punta na lang po tayo sa Imus, okay? So, November 5 po, sabi mo, see you on November 5. Okay, so ano po yon? It's leadership empowerment, lalo po yung mga leaders natin. Grabe, sabi nila, National Conference, on fire na, grabe. Totoo lang, worship pa lang po. Worship pa lang po, iba na po yung experience na po. Yung impartation ng Lord. But, of course, November 5 po, andyan ba yung ating ad, no? Okay, so yung ating ad po ay sa ating pong, ayan, sa November 5 po with Pastor Mervin, of course, Pastor Dave Galido. Sa mga leaders po natin, will be happening 1:30 at afterwards po 5 p.m. para po dun sa ating pong Nights of Miracles. No? So, ito po ay, alam ko po, sino rito nakarating ng Nights of Miracles nung last time? Ayun, grabe oh. Grabe, buhay pa oh, tinan mo. Oh, muntik na yan eh. Ayun pa, muntik na rin yun, buhay pa. Hindi, totoo lang po, manifestation, mga kapatid natin, Tatay Rick, hinil ni Lord on the spot, di ba? Yung kanyang tungkod, binitawan niya na, hindi niya na kailangan. Even sa yung isang kapatid, no, healed from cancer. Grabe, no? Grabe si Lord talaga kumilos, right? Hindi lang po lagnat si Lord. Hindi lang panglagnat si Lord. Okay po ba? Bumubuhay po siya ng patay and He can do miracles in our life. No, may problema po sa likod, inayos ng Panginoon. At lalo tigit, yung spirituality po natin. Kaya po meron tayong leadership empowerment. Okay? Kaya sa mga leaders po, November 5. Sabi mo, November 5, see you. Okay, so open pa po and just coordinate po sa inyo pong leaders sa nag-invite po sa inyo. And if you are really desperate, no, it's your yes that changes everything. At ito po yung message na gusto pong impart ko ngayon. Okay, and kanina po narinig natin, ang dami. Yung mic ko, pwede po ba palakas konti? Hirap na po ako. Pasensya na po. Yan, pakitaas lang dun sa baba konti. Yan. Pakitaas konti dun sa baba. Slide up lang konti. Okay. Okay na? Yan. Okay na? Yan, salamat. Okay po. Ayan, thank you very much. Okay, palakpakan nga natin yung ating ating tech team, no. Okay. So yung message ko po ngayon is about the power of yes. No, the power of yes. Okay. So this one word po kasi, yung yes, maliit po na word to, pero it changes everything. Sabi mo, everything. Okay. Alam niyo po, yung pagpunta mo lang dito sa church, alam ko may mga reason di ka pumunta, pero nag-yes ka. Pumunta ka. Maraming reason di ka pumunta, pero it changes everything. And I pray that the Lord will speak over your life sa oras na ito. Pero bago tayo pumunta ron, let's declare this and prayerfully. Sige po, ready? On the count of 3, declare natin to, our declaration. Ready? 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am.
I have what it says I have, and I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Our Heavenly Father, God, we thank you sa oras po na ito. Salamat for the opportunity for us again to worship you, to be blessed by your word. Lord, thank you. Sino po kami, Panginoon, para pagpalain nyo. But we know, God, meron po kayong magandang plano po sa amin. And Lord, we know that your word ay gabay po namin, Panginoon, at nagbibigay ng lakas sa amin para po aming mapagtagumpayan yung aming pong buhay dito po sa lupa. And Lord, we ask that you open our hearts, open our mind. And Lord, right now, I am pulling down whatever stronghold meron, holding us, holding your people, not to hear your word. And I pray, God, mangusap po kayo, hindi po ako, but kayo, dahil yung akin po, saglit lang, pero pag yung inyo, Panginoon, for eternity. Kaya Lord, I pray that you bless your people right now. Thank you, Holy Spirit, for your presence, claiming victory over the lives of your people. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. The power of yes. There's one word that can change everything, yung atin pong yes. Nung nag-yes doon sa trabaho mo, natanggap ka and your life was changed. Nung doon sa nagliligawan, no, nung nag-propose siya, na gusto niya ng pakasalan, nung sumagot na yes, it changes everything. No? At nung sila'y nag-I do na, nung nag-yes na sila sa altar, it changed everything. Pati yung budget nila, nagbago na rin. Tama ba? No? And yung ating yes sa Panginoon, alam niyo po, nagdadala to ng eternal change sa atin pong destiny. Nagbabago yung destiny. No? Ako po, naalala ko, kung hindi po ako nag-yes sa Panginoon, malamang hiwalay na kami mag-asawa, maaring sira yung buhay ko, maaring hindi maayos yung buhay ko, yung pamilya ko. And I just thank the Lord because He brought me to say yes to Him. And I believe it's still Him. No? And alam niyo po, every time that we say yes to God, nag-open po siya ng door sa Kanya, sa kapangyarihan ng Diyos, sa purpose, at dun sa potential natin, we see it. Tingnan niyo po rito in Luke chapter 5. No, previously po, bigyan ko yung background bago natin basahin. In the previous chapters, Luke chapter 1, the story of Christmas, the birth of Jesus Christ. No, next time, mga temptation. No, sumunod, nagpapagaling na yung Panginoon, doing miracles. Pero tignan niyo po, Luke chapter 5, it's talking about si Peter, the first calling of the disciples. Ano po yung nangyari? Tama? Okay, puntahan po natin, daanan natin ng mabilis. Okay, ready? On the count of 3, basahin po natin. 1, 2, 3, go. One day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on Him to listen to the Word of God. Verse 2, He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, si Peter, its owner, to push it out into the water so he sat in the boat and taught the crowds from there. And next verse. When he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Master, Simon replied, we worked hard all last night, and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again. And verse 6, and this time their nets were so full of fish, they began to tear. And verse 7, a shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Okay, nakasunod ba kayo? Verse 8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, go away from me, Lord, I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And verse 10, his partners, James and John, and the sons of Zebedee were also amazed
Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. God bless the reading of His Word. Alam niyo po, si Peter wala pong huli. But what changed everything is how he responded. Yung tugon niya po. Ano yun? Doon sa verse 5, anong sagot niya? Na sa kabila ng lahat ng challenges, pagod na siya, magdamag siya ng huli, he experienced the worst fishing day. Wala siyang huli, pero they work hard all night. Kaya lang ano nangyari? Nung sinabi ni Lord, go back dun sa deep, no, punta ka uli sa laot, dun sa malalim. Sasabi mo, punta ka sa malalim. Sasabi mo, gusto kong dalhin ni Lord sa malalim. Kasi nandun ang huli sa malalim, wala sa pampang. Wala sa mababaw. Okay po? Okay? Kasi sabi ni Bishop, yung iba raw, sobrang babaw ng kalaliman at napakalalim ng kababawan. Pero I believe lahat ng nandito sa GUCCL, napakalalim ng kalaliman. Amen? Tingnan niyo po, ano sabi niya lang, Master, we've worked hard all night and caught nothing. But because you say so, I will let down the nets again. Alam niyo po, napakaganda na makarating tayo dun sa moment na kahit na hindi natin naintindihan, we will still yes sa Panginoon. Alam niyo po what changed yung situation ni Peter na walang huli? It's his yes. Alam mo, nung nag-yes ka na umattend, first time, naalala mo? Alam mo yung yes mo na first time mo umattend ng cell group, naalala mo? Yung yes mo na first time, hindi mo alam ano ba yung life class, ano ba yung encounter, ano ba yung school of leaders, yung yes mo, it changed everything. Alam niyo po, yung yes ko kay Lord, I never regretted hanggang ngayon. And meron ding moment that I said no to the Lord. Minsan sinabi ko rin, Lord, wait, Lord. Parang ako yung Lord. Pero alam niyo po, those were the times that God proved na siya ay Diyos sa buhay ko. Pinahiya ako ng Lord. Bakit? Kasi siya po ang Diyos, hindi po ako. Siya po yung may magandang plano, hindi ako. Amen? And I learned it the hard way. Okay? Kaya po, ito lang, napakaganda itatag natin. Your yes to God today could become someone's miracle tomorrow. Maaring si Peter po hindi po nag-aral, pero ngayon po bilyon na po ang Kristiyano na pagpapala yung katabi nyo. Bakit? Dahil merong Peter na hindi nakapag-aral, pero nag-yes lang kay Jesus Christ. Point number 1, I'd like to share this. When you say yes, you experience the supernatural. Si Peter po, he worked hard all night, pero wala po siyang nahuli. No, ito yung sagot ni Peter nung sinabi ng Lord, pumunta ka uli doon sa malalim. Anong sagot ni Peter? Simon answered, sabi ng verse 5, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Dahil sinabi niyo, Panginoon, wala akong huli. Magdamag ako, I work hard all night. Amen? Hindi lang po nag-work. Work hard all night. Pero sa tindi na nung ginawa niya, alam niya lahat ng expertise na bilang mangingisda mula bata. Ginawa niya na lahat yung alam niya, lahat na siguro ng pamain o yung lambat niya, anong gagawing style, lahat na ginawa niya. Wala pa rin silang huli. Maaring lumipat sila ng area, wala pa rin silang huli. Pero what changed everything is because dumating siya dun sa because you say so. That's a yes. Amen. When they had done so, of course, yung yes mo dapat may kasamang gawa. They caught such a large number of fish that their nets began to break. Sino rito gusto mo ng net-breaking catch? Say yes to the Lord. Siya lang ang kayang gumawa niyan. Are you still there? Alam niyo po, ang daming reason para hindi sumunod si Peter. Pagod siya, frustrated siya, na fisherman siya, professional, di ba? Tapos, nililinis niya na yung lambat niya. Pero alam niyo, sabi ng Lord, pumalaot ka. Eh, malinis na yung lambat, dudumi na naman. Di ba?
Pero alam niyo po, nag-yes lang siya sa Panginoon. Alam niyo po, yung yes niyo lang sa Lord, napakalaking bagay at napakalaking you open yourself do sa supernatural. Alam niyo po yung yes niya, yung empty boat, nagkaroon ng laman. Meron bang area ng buhay mo that you are empty? Maybe ang kulang sa iyo, kaya hindi makakilos ang supernatural, it's because you are not saying yes to the Lord in that area. Are you still there? Alam niyo po kung ano yung katotohanan? God's power is always connected to His presence. When Peter said yes to the Lord, na-experience niya yung supernatural. At alam niyo po, dahil na-experience niya yung supernatural, si Lord pala yun. Diyos talaga siya. Hindi pa malinaw sa kanya yung pagiging Diyos ni Jesus. But when he obeyed, he experienced the supernatural. Ano nangyari? Lumuhod siya sa Panginoon. At ang sabi niya, Panginoon, lumayo po kayo sa akin. Ako po'y isang makasalanan. Nakita niya, naging malinaw sa kanya yung pagiging Diyos ni Jesus. Alam niyo po, when you say yes, lalo mo makikilala yung Diyos. Marami po hindi makilala ng malalim ang Panginoon. Bakit? Hindi nag-yes sa Lord. Tanggap tayo ng Lord kung ano tayo. Pero hindi natin makikita yung ating sarili na marumi unless mag-yes tayo sa Lord. Are you still there? Alam niyo po, nung si Lord nag-step in doon sa boat ni Peter, yung presence niya, nag-turn nung failure, naging fruitfulness. Alam niyo po, pag nag-yes tayo sa Panginoon, yung boat mo, yung buhay mo, yung business mo, yung pamilya mo, yung ministry mo, hindi mananatiling empty. Bakit? You always say yes to the Lord. Naalala ko po si Pastor Kim, mag-isa lang po siya, nag-yes lang siya sa Lord. Nagtataka nga siya bakit siya lang pala yung nagtaas ng kamay nung nag-call ng missionary sa Philippines. But he went to the Philippines, mag-isa lang po siya, hindi marunong magtagalog, konting English lang, wala siyang kakilala at kamag-anak sa Pilipinas. But when he said yes, everything changed. Na-bless yung family namin, hindi lang yung family namin, ngayon, pamilya na. Are you still there? Kaya tingnan niyo po yung ginagawa ng Panginoon. When you just say yes, alam niyo po, kung mag-yes lang yung katabi mo to invite people to the Lord. Kung mag-yes lang yung katabi mo to pray for people. Kung mag-yes lang yung katabi mo. No, katina, share si Rob, no? Ginagamit siya ng Lord yun. Hindi pa nag-encounter yung kapatid, hindi pa nag-process. Pero ginagamit na ng Lord sila, no? Sa Datacom. May ginagawa yung Panginoon. When you just say yes, God will reveal His supernatural. Alam mo, kung yung katabi mo lang mag-yes, yung empty boat niya, kayang punuin ng Panginoon. Still there? Sabi sa tabi mo, say yes to the Lord. Amen? Kapatid, nakaranas ka ba nung you work hard all night? Maybe the reason kaya walang resulta is maybe because you don't say yes to the Lord. Are you still there? Point number 2, when you say yes, you discover your purpose and your potential. Sabihin natin word purpose. Sabihin natin potential. Alam niyo po, nung nagsabi ng yes si Peter, sabi nung verse 10, tingnan niyo, ito na yung, ang dami na nilang huli. So, ang dami ng huli. Kaya lang, Lord, dami ko ng huli, ikaw naman nagbigay. Pero alam niyo po, nangyari, sabi nung nakita niya talaga gano'n siya karumi, lumuhod siya, at sabi niya, Panginoon, di ako, lumayo po kayo sa akin, ako po yung makasalanan. Nakita niya yung karumihan niya, in the light, nakita niya yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. Pero ano niyo sabi ng Panginoon, verse 10, sabi, then Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on, you will fish for people. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed Him. Guys, dito po natin nakita na nung nag-yes siya kay Lord, una, binless siya, pinuno yung bangka niya. Pero yung second yes niya, yung commissioning. Kung maalala nyo, si Peter lang po yung naglakad sa tubig. Maring nakakatuwa kasi si Peter po, sabi na, uy, lumubog. Si Peter na naglakad sa tubig, lumubog. Pero alam nyo po, siya lang ang nakalakad sa tubig. Amen! Right? Kasi nung sinabi ng Lord, come, nag-come. Amen? No. Tapos isa pa, nung nag-preach siya, first preaching ni Peter, ano nangyari?
nadagdagan ng 3,000, naging 3,000 yung bilang ng mga believers with one preaching. Sino ito? Desire mo yung ganon. Pero ito lang, do you say yes to the Lord every time? Kasi it is your yes. Yung first yes niya, nagpuno ng bangka. Yung second yes niya, nag-change ng destiny niya. Yung Peter na hindi nag-aral, maaring patuloy naging mangingisda, it changed everything. Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin si Peter. Yung Simon na naging Peter, pinag-uusapan natin, why? His destiny was changed. Dapat nakilala lang, Simon na mangingisda. Kaya lang naging Peter, the apostle. Bakit? Ngayon, bilyon na yung Christian na influence nila. Bakit? Kasi nga po, nag-yes siya sa Panginoon. Every time that we say yes, God brings us to our next level. Yung hindi mo inaakalang nandun sa'yo. Pag sinabi kasing potential, it is something na nandun pa sa'yo, hindi pa nagmamanifest. Amen? Yung katabi mo, may potential maging multi-millionaire yan. Naniniwala si pastor. Yung katabi mo, potential maging, makapag-open ng malaking company yan, na magiging blessing sa marami. Yung katabi mo, may potential na magiging great sa leader yan. Hindi niya pa nakikita ngayon, kasi potential pa lang. Amen? Kaya lang, kailan lalabas yan? Pag nag-yes lang yan kay Lord. Alam mo yung simple yes lang. Your simple yes na kahit ayaw mo na, nag-yes ka pa rin. Ito yung magbabago ng buhay mo. Ito yung magbabago ng destiny mo. When you say yes, alam niyo po, merong 3 bagay na iwan ka, 3 P, maaring wala dyan sa notes natin, pero sama nyo, 3 P that we need to live. Si Peter, iniwan niya yung profession niya as a fisherman. Iniwan niya yon. Bakit? Nakita niya that the greatest profession is to become a servant of God. Amen? Ano pang iniwan niya? Yung possession, ang dami niyang huli. Pero ang sinabi ng Lord, come follow me. I'll make you fishers of men. Sumunod na si Peter. Bakit? Ang nakita niyang yaman, si Jesucristo. And if you have God, you have everything. Amen? No, at pangatlo, yung profit. Iniwan niya yung profit. No, kumita na. Ang dami niyang huli. Yung possession niya, iniwan niya rin yung tatay niya, di ba? Iniwan niya na yung bangka. Iniwan niya na yung lambat. Iniwan niya na yung huli. Yung profit niya. Pero alam niyo po, alam ko si Peter, meron sinabi ni Lord sa kanya, well done, my good and not successful, but faithful servant. Amen? Sino ito, desire mo yun ang profit mo. Hindi milyon, hindi kayang bayaran ng milyon yun. Yung sabihin ng Lord sa'yo, well done, my good and faithful servant. And that is what we desire. Amen? Sabi nung Luke chapter 9, verse 23 to 25, sabi niya, whoever wants to be my disciple must deny themselves daily and take up their cross daily and follow me. Sabi sa tabi mo, daily. It's a decision every day that you say yes to the Lord, na kahit na may kurot ka dun sa puso mo, kahit broken-hearted ka, kahit broke ka, kahit bagsak ka, lubog ka sa utang, you still decide to say yes to Jesus. Kahit may problema ka sa iyong physical health. Amen? At sabi ron, what good is it for someone to gain the whole world, yet lose or forfeit their very self? Sabi ng ibang version, their soul, kaluluwa. Yun kasi yung tunay na tayo. Amen? No, kaya lang, tingnan natin. Because we just say yes. Kaya kung disciple, every day, kahit anong pinagdandaanan mo, you carry your cross daily and you follow Him. Amen. Sasabi mo, daily. Alam niyo po, no, I'd like to quote this, the reward of obedience is always greater than the sacrifice. Kapatid, totoo, may sacrifice pag sumunod tayo sa Lord. Pero sabihin ko sa iyo, there is far more greater benefit pag ikaw ay sumunod sa Panginoon at ginawa mo yung cost. Merong cost of being a disciple. Pero alam niyo po, merong great benefit when you follow the Lord. Amen? Sabi nga ng isang missionary, I gave up everything to follow Jesus. But when I look back, I realized I lost nothing and I gained everything.
iniwan ko po, ako rin po si Pastor, iniwan ko po yung profession ko as a professional nurse. Supposed to be, I was going abroad, I was planning to go abroad and earn euros, no, or pounds. Yun po yung talagang goal ko no? Hindi dollar, yun yung malaki sa sa SM, di ba? Sa palitan. Pero sabi ko, Lord, I want to go there, UK or pounds, no, euro or pounds. Sabi ko, Lord, I want to go there. Pero alam niyo po, merong bagay sa life ko that alam ko si Lord yon, and God called me in the ministry. And I left everything for the Lord. Pero alam niyo po, I never regretted my yes to the Lord. Still there? And everything na binibigay ng Lord sa akin, I spend it in the ministry. I spend it doon sa mga bagay na gusto ng Panginoon. At nakita ko, hindi pala ako nawalan. Amen? Okay. Pwede ba akong, ito pala, merong puan. Okay. I need one volunteer. Come on, one volunteer. Takbo na. Come on. Yun. Grabe. Okay. Guys, ang dami nyo rito. Siya lang may desire, umupo rito. Tama? Ano kaya kung ito yung nagre-represent ng position of blessing multitude miracles ng Lord? Alam ko may mas marami pang magaling kay Virgin. Pero He's there available to say yes to the Lord. Bro, receive that, bro, ha? Dito po ba kayo, mga kapatid? Kasi there's only one seat, pero sino yung magde-desire to go there? Hello? Pag-pray niyo yung kapatid, ha? May malaking gagawin si Lord dito. Bro, sinabi ko na, gagawin mo na lang, ha? Ha? Alam niyo ba, fully paid to sa conference? Alam niyo ba, may pang-hotel pa to nung conference? Okay. Pero ginamit na lang nila, nag-grab na lang sila ng tropa. Grabe, no? Okay, yung katabi mo, sabi sa katabi mo, tanong yung katabi mo, bayad ka na ba? Ayun, doon napunta yun. Kung hindi ka pa bayad, yun. Okay. Palakpakan natin yung kapatid. Thank you, bro. Ha? Guys, ano yung ibig sabihin? Itong upuan na to, nagre-represent of the call of God. Pero yung magre-respond, siya lang yung makakaupo ron. Hindi naman mahalaga kung magaling ka o perfect ka eh. Ang mahalaga lang, nag-respond ka. Kasi God is not looking for perfection. He's looking for obedience. Sabi natin yung word, obedience. Ito yung ilang tanong. No? What is God asking you to say yes today? Maybe kapatid, nandito ka sa church regularly pero hindi ka pa nagsa-cell group. Hindi mo kasi nakitang mahalaga. Pero si Lord may cell group. After niya mag-preach siya malaki, meron siyang mini-meet. Yung mga disciples back then, nagmi-meet din sila sa small group. I don't know if you see that. But can you say yes pag sinabi ng Lord, mag-cell group ka? Di ba? Hindi, church lang ako. Yun ang problema. That's a hindrance. Isa pa, may training tayo, may life class party tayo next week. Baka meron pa rito hindi pa nag-life class. Ano sabihin mo sa Lord? No, Lord. Wait muna. Uy, parang ikaw si Lord? Dito po mga kapatid, every time that we make delays, it's like just si Jonah po, 4 na chapter yung Jonah, supposed to be isang chapter lang. Kaya lang doon sa isang chapter na inutusan siya ng Lord, nag-disobey siya, kaya merong pangit na 3 chapter na lumabas. Kinain pa siya ng isda, kailangan niyang mag-contemplate sa loob ng malaking dilis. Bakit? Kasi nga po, merong disobedience. Ito yung sumunod na tanong, what have you been holding back? Because of fear or doubt? Ano bang hold back mo? Kapatid, ganda ng illustration ng isang kapatid, Shiner. Ikaw ba, nagtitiwala ka doon sa tricycle driver at doon sa jeepney driver, na dadaling ka niya doon sa destination mo? Hindi mo naman kilala yun eh. Pero sumakay ka. Yung Diyos nakakakilala sa'yo, may maganda siyang plano sa'yo, binigyan niya ng kaisa-isang anak para patunayan na mahal ka niya at may maganda siyang plano. Bakit hindi mo masakyan kung ano yung plano niya? Still there. Yung tricycle driver pa, nagtiwalaan mo eh. Yung Diyos na milikha ng langit at lupa.
Sino rito ngayon, Pastor, o nga, no? Mas lalaliman ko na. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Point number 3, if you do say yes, when you say yes, dagdag po ito, no? You leave a legacy that lasts. Si Pastor Kim po, nag-yes, pamilya namin sumunod, magulang ko, sumunod ako, sumunod mga anak ko. Sino kaya susunod? Of course, yung mga apo ko, sunod yung next generation. At ngayon, yung mga leaders, ganun din, sumunod din sila. They said yes to the Lord. Kahit may mga challenges sila, ang daming mga pinagdadaanan, they still say yes. Kahit ang dami nilang problema sa campus, may mga project, they still say yes. Pero alam niyo po, naniniwala ko, may malaking gagawin yung Panginoon. May mga first time po ba tayo nakarating? May mga first time, no? First time, palakpakan natin. Taas yung kamay ng mga first time natin. Yeah. Guys, yung one day, magiging ganito ko. Alam niyo po yung one day, nagsisimula sa day 1. I just started to say yes to the Lord. I will come to church every time. Nawala lang ako sa church nung pandemic kasi nagkasakit kami. Nawala lang ako sa church kasi nasa ICU ako. Tama po ba? Ang hirap naman mag-preach pag nasa ICU ka. Tama po ba? Okay? So, wala ako rito kasi nasa Singapore kami, nasa Thailand kami, but still, conference yun. Kaya lang po wala kami. But I said yes to the Lord. Mga first-timers, no, I want to challenge you. Yung yes mo ngayon, don't make it a no. Gusto mo ba yung tao na nagsabi ng yes sa'yo, yes, I love you. Yes, I do. Tapos mamaya, sabihin niya lang dahil may problema, hindi na kita mahal. Ouch! Okay lang yun kung hindi ka naman niya, kung crush mo lang siya, di ba? At hindi ka naman niya crush, di ba? Ouch! Alam niyo po, si Peter po, hindi lang buhay niya na bago, pati generation. Billions na po ang Christian ngayon. Dahil merong 12, Judas pa yung isa. Okay, I believe wala rito nun. Amen? Pero yung 11, kahit na may great persecution, nag-yes pa rin kay Lord. At alam nangyari, yung gospel po nag-spread across the nation, yung church na build, billions na save. Kaya kapatid, I'd like to quote this. Your yes may look small now, but it can echo in generations after you. Yung yes mo ngayon, maaring hindi mo pa nakikita kung ano epekto, pero alam po, yung yes mo ngayon, pwede mag-ripple effect. Pwede maging ganito. Nakita na kayong ripple. Every time sa lake po, tuwan-tuwa ako niyan. Sino ito, lalo yung patag yung tubig. Yung pagbabato ka ng tapos makikita mo yung palaki ng palaki. Kahit yung pebble lang, maliit na bato, ibato mo doon, makikita mo, it's the same thing dun sa yes mo. Alam niyo po, naniniwala ko na meron lang mag-yes, merong mababagong bansa, merong mababagong pamilya, merong mababagong bayan. At alam niyo po, I pray, yung yes mo, magdala ng pagbabago sa bayan nating Rosario. Magdala ng pagbabago dito sa Cavite. Magbago ng lipunan natin. Hindi niyo ba nabalitaan yung mga balita ngayon? Because marami hindi nag-yes sa Lord. Mas nag-yes sila sa pera. Pero I pray yung katabi mo, kay Lord siya mag-yes. Are you still there? 1 Corinthians 11:1, sabi ni Apostle Paul, follow my example as I follow the example of Christ. Kapatid, ang goal natin, ang goal ni Pastor, is not for you to follow me. You follow me as I follow Christ. Ano yung sabihin? Hindi ako, siya pa rin. So, yung sabihin, ang goal natin, gayahin natin si Jesus Christ. Let's be a disciple of Jesus Christ. Let us say yes to Him again. Nakakanta natin kahit anong problema, I'd still say yes. Medyo na ron to you again. My Lord, for you, I'll do it all again. Tama?
Eh, iba, tuwan-tuwa sa video okay pag kinakanta yon, pero in love na in love ka. Pero sa Lord, nakanta mo na ba yon? Maybe sa oras na ito, I believe meron dito, magre-renew ka ng vow mo kay Lord. Maring yung yes mo sa Lord, binitawan mo na. Pero ngayon, kinakausap ka ng Lord. O maring iba, hindi pa nagsisimula. Maybe this is your start to say yes. And I'd like to close in this quote, your yes is the key. Alam niyo po, yung yes nyo, ito yung susi para ma-unlock yung next level ng calling mo. Nung nag-yes si Peter, yung bangkang walang laman na puno, yung next yes niya, yung Peter na mangingisda, naging servant of the Almighty God. Amen? Alam niyo po, I believe, yung katabi niyo po, pag mag-yes lang siya kay Lord, dadalhin siya ng Lord sa next level niya. But wag mo gagawin yung yes mo sa Lord. Ngayon, ino-no mo. Don't be like Jonah. Is he there? Merong magandang plano si Lord sa'yo. I never regretted my yes to the Lord. Pinabayaan ba ako ng Lord dahil nag-yes ako sa Kanya? Iniwan ko yung profession ko? Hindi. Hindi ko sinabing huwag kang magtrabaho, hindi ko sinabing huwag kang magpamilya, huwag kang maghanap buhay. Hindi ko yung sinabi. Para mag-yes ka lang sa Lord. Walk in His plan. Walk in His purpose. At naniniwala ko pag inuna mo si Lord, kailanman hindi ka niya ihuhuli. Sa oras na ito, pwede po ba tayo magtungo ng ating ulo, tayo manalangin? Alam nyo, sa oras na ito, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata ng lahat, maybe si Lord, ngayon, hinihingi niya na mag-ask ka. May sinasabi si Lord sa'yo ngayon na magpatawad ka, hindi ko alam kung sino yan. Pero yung yes mo na, Lord, forgive dahil pinatawad niyo rin ako. Lord, maybe ngayon di ka pa nagsiserve, tinawag ka na ni Lord. Alam mo, tinawag ka ni Lord, pero hanggang ngayon, hindi mo pa tinutuloy, bantulot ka pa sa decision mo. Even yung pag-attend ng church, even yung pag-attend ng cell group. Right now, just say yes to serve God. Again, maybe binitawan mo. Pwede ka bumalik. Maybe it's a yes na isuko mo yung plano mo sa plano niya. Maybe for some, God is calling you to go deeper. Dahil wala ang harvest dun sa mababaw. Ang harvest nandun sa malalim. God wants to go you deeper. Nag-yes si Peter dun sa mababaw, pero dinala siya ng Lord dun sa malalim. Ngayon, tinatawag ka ni Lord para pumunta sa mas malalim. Sa mas malalim. Sa oras nito, pwede habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, just pray with me this prayer. If you're that person, na Lord, I'd like to go back. Like to go back. Like Peter, na yung boat, buhay, yung net, talks about his profession, talks about yung kanyang possession, talks about yung kanyang profit when he had yung napakaraming isda. Hindi niya pa naranasan. Pero sa oras ito, if you're that person, samahan mo ko, and just say this to the Lord. Lord, andito ako, andito yung aking bangka, andito yung aking mga lambat, at andito yung buhay ko. And I surrender my life to you, and I say yes to you, Lord. I say yes to you, Lord. Our Heavenly Father, God, thank you po sa opportunity na binigay niyo sa amin. Thank you for your word. Thank you for allowing it to minister to us. And I pray, God, that you minister to your people. Holy Spirit, I pray na, Lord, ngayon, make it real sa inyo pong mga anak. Na totoo kayo. May maganda kayong plano. That if we will just say yes to your plan, seek first your kingdom,
and your righteousness, all these things shall be added unto us. I pray, God, hindi pa kayo mag-delay. I pray, God, that when we hear your word, marinig po namin agad. Magawa po namin agad. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Guys, meron akong dinidevelop na hobby ngayon. Aquascaping. Yung aquarium na maganda, may parang landscape. And I put few fish, maliit lang na tank, 5 isda. Sabi ng anak ko, Papa, ilang isda niligay mo dyan? Sabi ko, 5. Papa, 3 na lang. Ha? Sabi ko, saan sila? Sabi yung 2. Kala ko nagtatago doon sa mga damo-damo, no? Sa mga lilies. Pag-check ko, alam niyo ko nasaan? Kinain ng filter. Nahigop ng filter. Andun pa rin naman yung isda, pero wala ng ulo. 2 sila. At green, no? Green sila. So, I was so sad. Sabi ko, Lord, pero alam nyo, bakit nagkaganon? Kasi meron nang nagpo-prompt sa akin, baka higupin ng filter yung isda. I didn't listen. Namatay yung isda. Kapatid, when we don't listen, maring merong problemang dumating. Maring may mga buhay na mapahamak. May mga taong hindi pumunta ng langit. Ang hirap naman, nasa langit tayo, tapos makikita mo yung pamilya mo nandun. Because you will see them. Kasi meron lang malaking guwang between heaven and hell. And you will see them pinaparusahan doon. Kapatid, alam niyo prayer ko? That everyone, Sunday po, it's our Harvest Sunday. That everyone, Lord, yung pinagpipray ko, yung taong nilagay niyo sa isip ko ngayon, nilagay niyo sa puso ko, I will invite that person. Maybe asawa mo yon, maybe kapatid mo yon, maybe kamag-anak mo yon, best friend mo, close friend mo. I don't know who that person is, pero next Sunday, let your yes be a yes. Father, we thank you sa oras na ito. We ask that you speak and make it real to us. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Lord.